Ngayon, nung nalikha na si Adan, unang tanong, sino ako? Sabi ni Adan, sino ako? Nung nagsalita si Adan, sino ako? Ikaw si Adan. Sino ang kausap? Yung Diyos. Yung Diyos ang kausap niya, ikaw si Adan. Kaya hindi ito ay gawa-gawa lang namin, hindi. Sapagkat ang nagsaysay nga ay personal po ng buhay. Maniwala man kayo ang hindi, ang nagsaysay ay personal po ng buhay. Si Adan nga ang una eh. Si Adan ang unang personal po ng Diyos o personal ng buhay. Kaya may pinapaliwanag namin, ang Diyos po ay buhay. Di ba po? Hindi ka makapagsasalita kung wala kang buhay. Sapagkat si Adan ay mayroon ng buhay, kaya na siya po ay nagsalita. Sino ako? Sabi niya. Ikaw si Adan. Sino ka? Siyempre, siya ang Diyos. Lumika sa kanya. O yung Diyos ang personal niya. Yung personal niya. Sapagkat ang Diyos po ay salita. Kaya nga, sinasabi ko noon, paano magsalita ang salita? Ang Diyos po ay salita. Ang Diyos po ay hindi magsasalita sapagkat ang Diyos ay salita. Ito po ay berbo. Ang berbo po na salita ay Latin. Latin po ang berbo. Pero ang berbo na salita ay hindi nila alam yung kahulugan. Ang kahulugan po ng berbo na salita, bitla, bikas. Itilokano, sao, balikas, bitla. Saan? Dahil iti berbo. Iti sao, balikas, bitla, sao diyay. Saan? Sao pa lang dayan. Wika, salita, bigkas, salita pa rin yun. Pero, ang berbo po ay nagkatawang tao. Ang salita ay nagkatawang tao, ito na po si Adan. May laman, may buto. Pero ang berbo walang laman, walang buto. Pero nagkalaman, nagkabuto, ang berbo, ito na po si Adan. Ang Diyos po ay nagkatawang tao na, ang ibig sabihin nun. So malayo pa ang Biblia doon? Malayo pa ang Biblia? Malayo pa ang Biblia doon, wala pa. Verbal, usapan, salita. Ngayon po, para mayroong kasaysayan, ang berbo po, kaya siya po ay lumikha. Ito na magamit na yung lumikha. Lumikha po siya ng langit, lumikha ng lupa, at si Adan. Kaya ang berbo ay natawag na Diyos. Sapagkat mayroon ng kasaysayan. Mayroon na siyang nilikha. Kaya natawag na Diyos yung berbo. Ano ang nilikha po ng Diyos? Ito ang langit, lupa, Adan. Ito po ay wala naman nakakilala yan. Ang sabi niya mga Martiniano, ang tatlong personang yan, langit, lupa, Adan, ikinabubuhayan ni Diyos sa riyan. Paano mo naman maalaman na totoo kung wala kang alam na ang langit, lupa, Adan ay kinabubuhayan mo? Wala. Hindi mo malaman. Kaya nga hindi mo maintindihan dahil mayroon kang nabasa sa libro na yun naman ang pinagsasapilitan mo na hanggang ngayon. Pero hindi naman katotohanan. Namubuhay tayo ng dahil sa langit, lupa, at si Adan. Pero walang nakakilala. Ngayon, may papakilala na. Nasa inyo na kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo, hindi naman kayo pipilitin. Pero pagdating ng panahon, kilalanin ninyo itong katuruan ito. Tandaan ninyo, hahanapin nyo ito. Pagdating ng panahon, malapit na. Pag dumating na ang sinasabi ninyong nabiguan na magaganap, sobrang kahirapan ang mga tao. Iiyak kahit kayo na sa Kristo, kay Kristo.
Hindi kayo may sasalba ni Kristo sa pagdating yan. Dabigwan. Kaya nga sinasabi namin dito, kasi ang dabigwan hindi isa. Kung dabigwan na darating ay si Ama Adan, o maswerteng tao. Sapagkat si Adan, si Ama Adan ay mayroon na sa atin. Pero kung dabigwan, na sinasabi natin na ito ay lindol, dabigwan, buong mundo yan, ang lupa pa ay babalik na sa dating anyo. Ang lupa sa alpa po ay planada. Kaya nagkaroon po ng ganito na klase ng lupa nung naisakdal ang katotohanan. Sapagkat ang Diyos pong makapangyarihan ay alam niyan ang hinaharap. Kaya nung naisakdal, nung lumindol, nagkaroon tayo ng dagat, ng mga Bundok. karayan, ilog, o at sa mga ara-aripin, nagkaroon na ng mga ganon. Alam niyo kung bakit? O, na nagkaroon ng dagat para mayroon pagbulan ng ating magsisilbi sa katawan. Dahil mawawala na nga yung paghinga na natin, ibusog na tayo. Dahil sa pagkasakdal ng katotohanan. O, kaya, nung mauhaw ng tao, ang sabi sa libro, ang lahat ng laman ng dagat ay likha ng Diyos. Hindi po diretso na ang isda o laman dagat ay linikha ng Diyos. Hindi. Yun po ay reincarnate. Reincarnate lahat. Ang mga hayop ay reincarnate. Hindi diretso Mga tao na yun, mga yun. likha. Hindi. Mga tao, mga yun na namatay. Oo, Ganun. mga ugali, yon. Mga ugali ng mga tao, yun ay na-create na sa hindi direkta na likha ng Diyos ng mga lahat ng mga nagsisilbi sa atin, kinakain natin. Hindi. Mga ugali po ng mga tao noon, mga hindi nakilala ang Diyos, namatay, hindi nakilala ang Diyos. Nung makilala na ang Diyos, ang tao na namatay, gusto niyang bumalik para sila po ay magsilbi. Pero hindi na mabalikan yung katawan. Ano yun na reincarnate na yung mga ugali nilang mabuti. Anong ugali mong mabuti? Naging isda, naging kahoy, naging hayop. Ganun ang mga ugali. Marami tayong ugali na kung minsan ang ugali ng mga tao hindi maintindihan. May mabait, may marami. Hindi ko na ano lahat. Hindi na. Kasi ikaw na lang ang umaraw sa sarili mo. Kung minsan, matamlay. Kung minsan, may gana. Ganun mga ugali natin. Kung minsan, madamot. Yung mga ano. Kaya yung mga na-reincarnate na naging laman ng dagat, naging hayop, magsisilbi sa tao. Sapagkat ang pagsisilbi, siyempre yung isda, gawin mong ulam, di nagsilbi yun. Magsilbi sa katawan. Ganun. Hindi rekta na likha ng Diyos ang mga lahat ng mga yan. Hindi. Kaya nga, sa alpa, ang mga tao po ay hindi kumakain. Huminga lang sila. Nung isinakdal nila si Adan, hindi nasiyahan ang panahon. Ang panahon ang hindi nasiyahan. Ang langit po ay biglang dumilim. Wala nang makita. Sa dilim, wala na. Kahit katabi mo pa, hindi mo makita sa dilim niya wala na. Nung lumindol, ito na yung gumalaw ang lupa, lumindol. Siguro malakas ito kasi ang mga tao nadapa Nadapa ang mga tao sa paglindol niya. Sinabayan pa ng kulog. Kulog, yung guruon sa Ilocano. Kulog sa Tagalog. Pagkatapos ng kumulog, kumidlat. Na ang ibig sabihin ng kidlat ay magbabalik siya. Pirma niya yon na siya po ay babalik. Sino ang babalik? Si Ama Adan.
si Amadan po ay babalik. Hindi si Kristo ang babalik, si Amadan. Sapagkat nung isinakdal nila si Amadan, ay hindi na siya ng panahon. Kaya lumindol, kumulog, kumidlat. Na ang ibig sabihin ng kidlat, pumirma siya na siya po ay babalik pagdating ng panahon. Ipinirma niya sa ginto. Oh. Ang Oh, ginto yung kimat, ginto yung, ginto. Yung, oh. Ginto. Ipinirma niya sa kanyang pagbabalik. Sa pagdating ng panahon, si Adan ay babalik. Hindi Kristo ang babalik, hindi. Siya po Hindi yung si Kristo. hinihintay natin, Garod. Oo. Yun ang hinihintay natin. Sapagkat sabi ni Ama Martiniano, hintayin niyo, sabi niya, ang pagbabalik niya. Ni Ama Martiniano ang nagsabi na si Adan ay babalik. Hindi si Ama Martiniano ang babalik. Si Adan. Iurayo ko na natin paragsublina sa Ilocano. Hintayin ninyo sa kanyang pagbalik. Sino yung hintayin natin? Si Ama Adan. Kaya nga tinanong ni Alma, paano niya makikilala? Sandali sir, ang sinabi ni Ama sa akin na babalik, yung King of all King. Oh, yun na naman. Inilito na naman tayo ni Ama Martiniano kung paano mo makilala. Ang sabi niya, ang dumating, hari ng buong mundo. Ang babalik, ang babalik. Ang babalik, hari ng buong mundo. Pero, Ang si umalis, Ama Adan ang umalis. Pero ang babalik, hari ng buong mundo. O, sabi niya Ama Martiniano. Kaya, yung salita, di malayo ka na kay Adan, kasi hari na naman, ano? Pero kung kilala mo, yung hari na babalik, yun din ang lumayo, si Adan. Ang babalik na hari, si Adan din. Ganon. Ngayon po, ang mga tao nagsasalita, hindi alam ang kahulugan. Sinasalita nila habang sila ay pumupuri sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba yun? Maganda, no? Magandang salita yun, ginagamit nila. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba ang kahulugan nun? Yung sinasalita ninyong Hallelujah, praise the Lord. Pagpuri sa Diyos ba yun? Hindi. Ang sinasabi ninyo, planada nga daga. Dayawin tayo kung nanadayay. ano ba yung planado? Planadang lupa, puriin natin. Yung ang sinasabi ng Hallelujah, praise the Lord. Kapatagan. Ang lupa ba ay patad? Kapatagan. Hindi. Patad, hindi kapatagan. Ang kapatagan, pasit lang yun. Plain na lupa. Katulad yung central plain. Wala siyang bundok, walang mga... Yun ang kapatagan sa central plain. Pero yung, ang hallelujah kasi, planada. Ayun, planada. Mas Oo. planada. Yun po, ang ibig sabihin ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Sapagkat ang salitang ito ay si Adan po ang gumamit noon. Po. Si Adan ang gumamit ang salitang ito nung siya po ay natanaw niya po ang lupa. Na ito po ay likha ng Diyos. Sabi niya, hallelujah, praise the Lord. Sabi ni Adan, sapagkat ang lupa po ay planada. Kaya pinuri po niya ang lupa. Sapagkat yan po ay planada. Kaya nga, sinasabi namin, kailangan malaman ninyo ang kahulugan ng salita na ginagamit ninyo. Sapagkat sa pagdating ng panahon, ang salitang hindi mo naintindihan kung naibigkas mo, kung ang salitang nagtrabaho, hindi mo na maibabalik. Wala ka ng pagsisisihan. Kung ang sabi mo ay yung tao ay mamatay, mamatay na. Paano mo buhayin? Hindi mo na mabubuhay yun. Ganon Pa-powerful yung... Ganon ka-power ang salita. Ganon ang kapangyarihan po ng salita. The mightiness
at loob. Kaya nga, ingatan ninyo yung salita ninyo sapagkat ang salita makapangyarihan. Yun ang sinasabi ko sa Ilocano noon. Annadan nyo ti sarita, at sarita makaparswa. Paano nalikha ang langit? Makapatay mo lang. Paano nalikha ang langit? Ito ay hindi po ginawa, kundi po ito ay likha. Ano ang sabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos ay magkaroon ng lupa, salita. Made the earth. Yung made kasi gawa yun made. Kaya ngayon yung kanta kasi, made. The Oh. Lord made the earth. Yan yung kanta kasi. Pero ang salita po ay linikha po niya ang langit, ang lupa, si Adan. Yon, yung salita. Kaya nga ang salita makapangyarihan, sapagkat ang salita ay Diyos. Pero hindi ko alam kung sa katalinuhan ng tao, ang daming salita. Kaya nga wika. Pero hindi naman nila maintindihan. Kaya ito, kung minsan ang salita, ang nagsasalita, kung minsan ang salita rin ang magpahinto sa kanya. Sapagkat sa maraming tanong, hindi may paliwanag, palayasin ka na dyan. Nagsasalita ka ng hindi mo paliwanag. Ganon. Kaya, hallelujah, praise the Lord. Ang sinasabi ng mga reliyon, pero ang Lord po ay lupa. Kaya hindi ko nga maintindihan kung minsan mga reliyon, pinupuri nila ang Diyos. Sabi nila, Lord, Lord God help me. Lord God help me. hindi alam ang Lord. Ang Lord po ay lupa. Bakit po nauuna yun sa kanila? Siyempre, ang alam nila nga, ang Lord ay Diyos. Pero hindi nila alam ang Lord ay lupa. Hindi, nagtanong na rin ako niyan Oh. Sinabi na, ano yung Lord Oh. na sinabi mo? Ewan ko, ganun lang naman. Kaya ibig sabihin, ginaya-gaya lang nila yun. Oo. Salita na yun. Hindi nga alam ang kwan. Lord God Hindi help nga me, alam. sabi ganun. Sino yung Oh. Lord na tinatawag mo? Sabi kong ganun. Buti pa yung God, kasi alam niya Diyos yung God. Eh yung Lord na tinawag mo, sabi ko, sino yung Ngayon, magpatuloy po Mismo tayo pamangkin sa ko yun. Dabigwan. Oh, hindi niya alam. Sa Dabigwan po tayo magpatuloy. Kaya gaya-gaya tao. Kung ito po ay mangyari sa Dabigwan, ito po ay buong mundo. Ang lupa po ay babalik sa kanyang anyo. Magbabalik na, planada na po. Planada na. Kaya, maswerte po ang nakakilala sa Diyos. Sapagkat, sila po ay maibibigyan na yung buhay na walang hanggan sa kanila. Hindi na sila kumain. Huminga na lang. Wala nang makain, wala na. Pagdating po yan na hinihintay natin, yung Dabigwan, pag lumindol, lahat po, transportasyon, communication, lahat na po yan ay mawawala na. Paano na ngayon? Kung dumating yan, lahat ng transportasyon, komunikasyon na ginagamit natin, mawawala na lahat yan. Sapagkat, mag-shutdown na. Total shutdown. Baka kahit yung dagat, mawalan na ng tubig, kahit sa lindol. Ngayon, paano pa kayo ngayon mabubuhay? Saan kayo kukuha ng pagkain? Ito po. Kaya nga ito, katuruan ito, ay sinasaysay. Paano po kayo nabuhay? Hindi po sa pagkain tayo nabuhay. Sapagkat nabuhay po tayo sa Diyos nagkatawang tao sa kanyang pamilya. Yun po ang ipinapaalala, pinapakilala namin sa inyo po. Hindi lang ito ang totoo, hindi.
Hindi katulad ninyo na sa kayo lang ang totoo. Hindi. Lahat ng mga reliyon, sabi nila, ang Iglesia ni Cristo, sila daw ang totoo. Sapagkat sila'y marami, arbad daw. Oo, tama, marami. Pero ang sabi ng katuruan ito, kawawa naman kayo. Hindi ninyo alam ang ama ninyo o pinagmulan ninyo. Lahat ng mga reliyon na nagbasa sa libro, hindi alam kung saan po sila nagmula. Kaya nga itong katuruan ito, kahit sa sinasabi naman ng payak, di ba? Pobre, yung kaumbiyak na payak na lang. Nakabsat. Masip. Ngayon kakabsat. Nabakas. Puri adobe, pas. Puro tumayam. Malaman. Nakabsat. Malaman. Kahit konti kung malaman, may laman. The best. Nakabsat. Kaya nga itong katuruan ito, hindi pinagpipilit eh. Ipinapaliwanag lang. Kung lahat naman tayo open. Ang katuruan ito, para sa ating lahat ito, kahit anong relihiyon mo. Para sa atin ito, sapagkat ang ipinapakilala nga dito ay buhay. Buhay mo, Diyos. Katawan. Saan nagmula? Meron ba kapangyarihan ang katawan? Mayroon. Anong kapangyarihan ng katawan? Itong buhay. Dahil ikaw ay mabuhay, ang buhay ay nagagamit. Kung ikaw ay naging nag-aral, matalino, nagpunta ka sa abroad, sa anumang posisyon, anumang profesyon na natapos mo, ginamit mo sa abroad, ito ay mahal. Malaking kita. Di ba? Makapangyarihan yung buhay. Pero kung wala kang buhay, hindi ka makapunta sa abroad. Kahit dito, hindi. Wala. Mga kapatid. Kaya, dito ninyo isipin ang mga sinasaysay namin dito. Dahil ito po ay naayon sa Diyos. Hindi lang nagsasaysay kami dito, sinasabi din ng Diyos na wala naman kaibuturan o walang kapararakan na sabi ni Virgilio Perez.